Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksa may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-50 na kabanata ng Noli Me Tangere, ang kasaysayan ni Elias. Ikinuwento ni Elias kay Ibarra ang malungkot at masalimuot na kasaysayan ng kanyang pamilya na nagsimula 60 taon bago sa Maynila. Ang kanyang lolo ay isang batang lalaki pa lamang nang mamasukan bilang bookkeeper sa opisina ng isang negosyanteng Kastila. May asawa na siya noon at may isang anak na lalaki. Isang gabi, nagkaroon ng malaking sunog sa bodega ng negosyante sa hindi malinaw na dahilan at lumaganap ang apoy sa iba pang ari-arian. Dahil dito, pinagbintangan ng kanyang lolo na siyang naging dahilan upang siya ay parusahan. Bagamat ipinagtatanggol niya ang sarili at iginiit na walang kasalanan, hindi siya pinakinggan. Dahil sa kahirapan, hindi siya nakakuha ng mahusay na abogado at kinundina. Inilibot siya sa Maynila habang patuloy na hinahagupit ng latigo sa harap ng publiko sa kabila ng kanyang inaasahang proteksyon bilang isang manggagawa. Ang parusang ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Isang kahihiyan na sinapit sa harap ng dati niyang mga kaibigan, malapit sa simbahan at tahanan ng mga tao. Ang kanyang may bahay na noon ay buntis ay naglalakbay at tumulog sa iba't ibang tahanan upang humingi ng tulong alang-alang sa kanyang may sakit na asawa at gutom na anak. Ngunit walang sino man ang nagbigay ng limos o malasakit. Dahil sa kawalan ng pag-asa, napilitan siyang maging prostituta upang mabuhay at para sa kanila, wala nang halaga ang karangalan at kahihiyan, isang pangkaraniwang kalagayan ng buhay sa gitna ng kahirapan. Matapos gumaling ang sugat ng kanyang asawa, nagtago sila sa kabundukan kasama ang kanilang anak. Doon, ipinanganak ang isang sanggol na kulang sa buwan at may diferensya. Ngunit sa kabutihang palad ay namatay. Sa gitna ng kanilang pagtakas at paghihirap, ang lolo ni Elias, na duwag at hindi matapang, ay nagbigti sa harap ng asawa at anak dahil hindi na niya matiis ang kahirapan at sakit ng kanyang pamilya. Ang kanyang bangkay ay nabulok sa harap ng kanyang pamilya at ito ay nakarating sa kaalaman ng mga otoridad. Dahil dito, inusig ang kanyang asawa sa batas sa hindi pagbibigay alam sa mga kapangyarihan at itunuring siyang nagkasala sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa kabila ng lahat, pinatawad ang kanyang asawa dahil sa pagbubuntis at hindi muna siya hinagupit hanggang sa makapanganak. Ipinanganak niya ang isang malusog na sanggol na lalaki, ngunit 2 buwan palapos na panganak, ipinatupad sa kanya ang parusa sa harap ng publiko sa gitna ng kasiyahan ng mga tao na iniisip na natupad nila ang kanilang tungkulin. Matapos ang trahedya, tumakas sila sa kabundukan kasama ang 2 anak na lalaki at lumipat sa ibang lalawigan. Doon, namuhay sila sa ilalim ng matinding kahirapan at pag-iisa, halos katulad ng mga hayop. Ang nakatatandang anak na nakaranas ng matinding paghihirap at nanatiling maalalahanin sa nakaraan ay naging isang tulisan at nakilala bilang balat, kilabot ng mga bayan na sa udyok ng paghihiganti ay nanunuog at pumapatay. Samantala, ang nakababatang anak ay nanatiling mabait at nanatili sa piling ng kanilang ina, umaasa sa kabundukan para mabuhay. Ang ina, sa kabila ng lahat, ay nakilala lamang bilang prostitute at ang kanyang pagkatao ay halos nakalimutan ng lipunan.
Kilala lamang sila bilang ina ng kanyang mga anak at dahil sa kabutihan ng mga bata, nagkaroon ng pag-aalinlangan ng iba kung ang anak nga ba ay nagmula sa isang manunuog sapagkat ang moralidad ng mga Indyo ay laging pinagdududahan. Sa kabuuan, ipinapakita sa kwento ni Elias kung paano ang kawalang katarungan, pang-aapi sa lipunan at kalupitan ng mga otoridad ay maaaring magdulot ng malalim na sugat sa buhay ng isang pamilya. Ipinakita rin ang epekto ng paghihiganti at trahedya sa mga anak na nagbuo ng malapit na siklo ng karahasan at pagdurusa sa susunod na henerasyon.